nabuksan ang kwento ni Joshua, isang teenager na iniwan ng kanyang ina sa pangangalaga ng tiyuhin nitong pari. Mahirap pong lumaki ng hindi kumpleto yung pamilya. At nang kunin na siya ng kanyang tatay, ito na ang nagpalaki sa anak. Natutong mamuhay ng walang ina at nakahiligan ng pagsasayaw ng folk dance. Nalulungkot lang ako minsan kasi walang nanay. Pero habang lumalaki, hindi maiwasan ang paghahanap sa kanyang nanay na ngayon ay may sarili na ring pamilya. May times na meron akong sayaw. Sabi po niya manonood daw po siya. Tapos hindi naman po siya nakakapanood. Ang papa po lagi ang nanonood. Gusto ko pong mapanood. Kaso po, yung isang beses na may chance ako, hindi ko pa po naabutan. Talaga pong ako'y hinayang na nakakalungkot. Isang anak na may nais na tanungin sa kanyang magulang. Gusto ko na siguro marinig yun na yung dahilan kung bakit niya po ako iniwan. Gusto kong makausap siya ng masinsinan. Simula po nung malaman ko yung mga saloobin niya. Kamusta na kayo? Okay naman. Ikaw, Wala akong trabaho ngayon. nag-leave ako. Kung naging masaya ang unang pagkikita, napunta naman ang usapan sa isang seryosong tanungan. Yung paano tinanong ako ni Kuya, kung may tatanong daw sa'yo. Parang gusto lang tanongin bakit. Hindi ko may tanong sa iyo. Pwede mo na magtanong sa akin kahit ano na. Ha? Kahit wala dito sila ng loob, ha? Pagka magkasama tayo, parang ayaw ko na magtanong ng mga ganun. Parang sinusulit ko na lang. Gusto lang tanong yung bakit mo iniwan sa dito kong pare, sa tito, kay Padre Jerry. Kasi parang nahirapan din ako lumaki ng walang mama. Akala ko kasi naintindihan mo na noon. Hindi ko na ipaliwanag ng maayos sa iyo. Kasi alam mo naman hirap tayo, di ba? Alam ko hindi rin naman yun excuse para baka walang kita ng gayong-gayon na lamang, pero ang panahon mo, maliit ka ba lang nagtatrabaho ako? Wala kayong pagkabantay. Kasi hindi pa naman ako nakakatapos noon. Sabi ko nga kung nagkaroon lang ng pagkakataon nakatapos ako agad at ganito na yung profesyon ko noon, hindi na tayo nagkahiwa-hiwala. Pinagdapan ko naman, anak. Kasi hindi ko kaya. Mansong-bunso kita, hindi kita kaya iwanan basta-basta. Kasi nung panahon yun, talagang batang-bata pa din ako na. Hirap din noon ng tatay mo na magtrabaho kasi pareho kaming walang tinapos. Wala siyang pansuporta sa atin kahit siguro gustuhin niya. Wala siyang pansuporta kaya doon lang ako nakahingi ng tulong sa kay Padre. Kaso nung lumapit ako sa kanya, sabi niya, susuportahan lang daw kayo kung may iwan kayo sa kanya, sa kanila. Mahirap ang desisyon yun, anak. Pero kailangan kong gawin.
masaya dahil nagkita na uli kami ng mama ko. Tapos natanong ko na yung hindi ko matanong sa kanya. Mas naintindihan ko po ngayon yung side niya. Kaya na tayo. Tama na iyak.